Magandang araw na naman sa ating lahat. Ang video natin ito ay ang pangatlong series, pangatlong video na gagawin namin. Dahil ang susunod na subject matter namin ay ang totoong pangalan niya as a Savior. Yung una, yung aking in-explain kanina na si Elohim, ito ang kanyang totoong pangalan as a Creator. Okay, wag po tayo ma-mix up. Ang Elohim ay pangalan nilang as a Creator. Ang salitang Elohim po kasi is plural. Father and Son lang po. Wala pong Trinity. Explain ko po yan. Pero ngayon, ang aking explain naman po, yung pangalan niya as a Savior. Yung anak na binigay as a Savior. Yun po yung aking tatalakayin katulad nung sinabi ko kanina. So yung pangalan na yon as a Savior ay umiikot po dito. Ito po yung wa. Di po ba? Yung peg. Yung peg po, yung sinabi ko noon kasi nung unang araw, ang mga Israelita o mga Arabo, ang kanilang bahay ay tent. Kaya kailangan nila yung peg. I-peg nila yon pako ngayon para mapatayo yung kanilang mga tent. Ito po yung nag-hold ng tali. Okay po, peg. Saka si hay. Yung sinabi ko po na si hay, ito po yung napako. Napako noong nagkasala si Adam and Eve at naging tao, pinadala ng Ama, naging Savior, at pinako natin sa krus. Kung nagkakasala tayo ngayon, ay pinapako natin siya. So, ito yung simbolo ng kanyang, di po ba? Hindi naman nakaganon yung paa, kundi nakadikit nung pinako siya. So, ito po, si Hay. Tapos, ito namang I or si Yod. So, ito si Wa, ito si Hey, ito si Yod. Kaya sabi nila, ang pangalan at tetragrammaton na pangalan ay Yod, Hey, Wa, Hey. Ito po, ganito po nakasulat. Ito pala, aking sombrero kung makikita ninyo. Si Yod, Hey, Wa, Hey. So, ito po. Kamay, tinuturo si Hay, si Yod, Hay, ito, Wa, so, Yod, Hey, Wa, Hey. O ang tawag dito ay siya. Ito ay si Wa. Kaya kung po sinulat ng ganito, ang ano nga pala, ang Hebrew po, pag basahin niyo ang Hebrew ay from right to left po ang basa. Ang English po is from left to right. Kaya Yod, He, Wa, He, pag ganito po. So, kung i-pronounce natin itong pangalan niya, ang pronunciation po namin ay si Wa. Historical po ito, pangalan. Katulad nung sinabi ko, yung pangalan Elohim ay may history sa kanyang pangalan. Katulad ng pangalan niya as a Savior. Ito po yung pangalan niya as a Savior from the beginning of time hanggang ngayon. Bakit po? Siya
Sinasabi ko po, nung nagkasala si Adam and Eve, Revelation 13:8, siya yung the true lamb of the Father that was slain from the beginning of the world. Siya yung nagbayad ng kasalanan noon. Sila, ang katauhan po nila noon, katauhan niya ay espiritu. Ang being po ng ating Elohim ay espiritu. O in Hebrew, ruah, sabi po nila. But anyway, siya yung na-slave from the beginning of the world. Pero ito, siya, yung bugtong na anak, pinadala naging tao. At siya yung pinako natin 2,000 years ago. Our Savior. Siya si siya si Napako. Kaya itong pangalan na ito, si Yahweh, tawag po natin, pagkabat sa ibang relihiyon, sabi po nila, si Yahweh. O kaya, Jehovah. I will explain to you later on. Pero sa amin, as of now, ang pronunciation namin ay si Yahweh. Ipapakita ko po yung scripture sa inyo kung saan po kinuha yung salitang Yahweh. Pero ito yung pangalan niya na sinabi niya kay Moses when Moses was in Mount Sinai at tinanong niya yung kausap niya, ano po bang pangalan niyo? At ang sabi niya, Aya, Aser, Aya. At ang translation nila sa English, I am who I am. Ako siya, sabi niya, ako siya, Moses. Ako na yung that was slain from the beginning of the world. Ako na yung Savior from the beginning of the world. Pero nadagdagan ni Moses ang pangalan niya na Yahweh dahil siya ay pupunta dito sa mundo to become a flesh, the true Lamb of the Father, to be crucified for the forgiveness of sins of the world through His blood. Ito po yung pangalan niya as a Savior. Huwag po tayong malito. Ang Elohim is pangalan niya as a Creator. As a Creator. Pangalan po ito ng Ama at ang Anak. Explain ko po sa inyo maigi ito. Pero as of now, pinag-uusapan po natin yung anak na pinadala 2,000 years ago na na-crucify sa krus na nagbigay ng dugo for the forgiveness of sins of the world. So, ito po ang kanyang pangalan as of now. But let me say na yung iba, ito po kasi ang ano nila, ito ginawa nilang W, kaya ito ay sinasabi nilang siya Yung iba naman po kasi, yung mga Jehovah Witnesses, ang tawag kasi nila dito ay Bob. Kaya itong siya, Bob. Yod, hey, Bob, hey, sabi kasi nila. Kaya lang, paano naging Jehovah? Ito po ay naging Kutil, naging J, E, nilagyan nila ng O, Jehovah. Ito po yung how do you call that? The etymology or kung paano naging Yahweh, naging Jehovah ang pangalan po ng ating Savior. So, let me repeat again. The word Yod-Heh-Wah-Heh is a historical name as a Savior. From the time that Adam and Eve had sinned, and when He came to save the people of the world, both the Hebrew, the Israelite, and the Gentiles. Kaya as of this time, there is no more Jews, there is no more Gentile, iisa na lang tayo. So lahat ng nananampalataya sa ating Savior, the seed that was promised to Abraham, that whoever believe on this seed. Kaya sabi nga ng ating sa Scripture, John 3:16, is that John 3:16 lang? For Elohim so loved the world, that whoever believeth in Him, see in Him, whoever believeth in Him, shall not perish but have everlasting life. My dear friends who are seeking for truth, that Scripture, John 3:16, is not only true when He came as a flesh, that is true from the beginning of time. From the time of Abraham,
from the time of Moses, and beyond, even from the time of Adam and Eve. Sila po yung kausap ni Adam and Eve. That is why Genesis chapter 1 verse 26, ang sinasabi doon, Elohim said, "Let us create a man in our image after our likeness." Yung image, the physical image, ito, yung likeness is the spiritual likeness na kailangan as our Savior is righteous and holy, kailangan maging righteous tayo at holy katulad ng ating Savior para tayo ay mabilang na anak na kapana na sa langit. And we will have at one with them. Salamat po muli. At kung gusto niyo po itong topic natin, always po click the subscribe para sa next na ating pagtatalakay na naman ng katotohanan ay lagi niyo pong mapapakinggan ang sinasabi ko po. Hindi ko po sinasabi na kami lamang po yung masesave. Ito po ay sharing namin. This Torah sharing is to share to people, sa mga tao na gusto magsasaliksik ng katotohanan. Tingnan ninyo po ang katotohanan kung meron. Ito po ang katotohanan para sa inyo po. At sabi niya, anyone who seek the truth, and the truth will set you free. And if you want to worship the Father in spirit and in truth. Click the thumbs up button.